Mga Holy Knights, inumpisahan ng labanan ang Straw Hat Pirates. Hindi rin pala sila namamatay gaya ng mga Gorosei. Bali lumabas na nga ang spoilers para sa paparating na chapter 1146. At ang title nga daw netong paparating na chapter, within stillness there is movement. So itong buong chapter 1146 nga uunahan ko na kayo na puro daw bakbakan o labanan ang makikita natin sa lahat ng panel. At ang unang laban nga base sa unang impormasyon sa spoilers itong Ganku versus Colon Pirates. Kung matatandaan nyo in last chapter nilapitan na nga ni Ganku itong grupo nila Colon. Bakit? Dahil nandito nga si Jinbei na siyang nag-apula ng apoy para sana mamatay itong mga batang giants. So sinasabi nga sa spoilers na ginamit daw ni Ganku itong Devil Fruit ability niya para pang-atake. At it turns out na napakalakas daw neto. Gaya nga ng lagi kong sinasabi sa mga past videos natin, meant to be ngang pang-atake ng maramihan itong kakayanan ni Ganku. Since tela nga ito na nakokontrol niya. Meaning hindi niya na kailangan pang lapitan kung sino man ang gusto niyang patigilin sa paggalaw. Kaya naman ay assume na ganito exactly yung ginawa ni Ganku kila Nami, Jinbei, Usopp, Brook at Colon. Ginamit niya itong tela pang-atake sa mga ito. Sa sumunod na impormasyon naman sinasabing nagawa daw umatake at makatama ni Usopp kay Ganku. Yes guys, gamit nga daw yung tirador nagawa daw pasabugin ni Usopp yung braso at katawan ni Ganku. Pero unexpectedly nga nag-regenerate daw itong braso at katawan ni Ganku. So sa impormasyon nga na to I'm sure na babalik sa alaala nyo yung nangyari sa Egghead Island arc. Yung similar sa kakayanan ng mga Gorosei na makapag-regenerate. Kung matatandaan nyo guys hindi nga na-figure out ni Luffy kung ano ang solusyon sa kakayanan na to ng mga Gorosei. As soon as may pagkakataon ngang makatakas ito yung piniling solusyon ni Luffy. Ang takasan itong mga Gorosei dahil sa hindi niya alam kung paano tatalunin ang mga ito. Kaya naman ang magiging tanong nga ngayong ni-reveal na itong kakayanan pala na makapag-regenerate actually nataglay rin ni Ganku, paano siya ngayon matatalo netong sila Luffy? So sa mga recent videos nga na una nating makita itong kakayanan na to, ang hinala nga natin patayin yung mismong ulo or patayin si Im Sama, which makes sense kung iisipin natin since alam naman natin na si Imu yung nagbigay ng powers sa mga Gorosei. Nalaman nga natin to nung pinatay niya si Gorosei Saturn. Kaya naman it makes sense lang na kung papatayin yung nagbigay ng kakayanan sa kanila mamamatay na rin itong mga Gorosei. Bali ito nga yung una nating hinala. Pero ngayon nga medyo magbabago na. Dahil nga sa mga nagdaang chapters nakakuha tayo ng mga clue patungkol sa mga Holy Knights pati na sa mga Gorosei. Sa tingin ko nga na merong dalawang posibleng sagot sa kung paano masusolusyonan na talunin itong mga Holy Knights kahit may regeneration powers pa sila. Ang unang solusyon nga yung marka sa mga katawan nila. Nireveal nga ni Saint Gillingham na itong marka daw na to ang rason kung bakit sila nakakapag-teleport o nakakapag-teleport ng ibang Holy Knight. At kung sino lang daw ang may marka na ganito, sila lang daw ang pwedeng gumamit sa kakayanan na to. Bali medyo odd nga na i-reveal yung ganitong information out of nowhere sa chapter na to. Dahil obviously alam na ng mga kapwa niya Holy Knight yung patungkol sa information na to. Kaya naman hindi nga nagme-make sense na sabihin pa ito ni Saint Gillingham sa harap ng mga kapwa niya Holy Knights. Ang tingin ko ngang rason sa pagre-reveal na to para sa ating mga manonood. Kumbaga pinopoint out sa atin ni Oda na mahalaga itong information na to at dapat natin tong i-take note. Kaya naman kung it turns out nga na ito yung magiging weakness ng mga Holy Knights, itong mga
marka na to para hindi na gumana yung regeneration powers nila, hindi na ako magugulat. Ang ikalawang solusyon naman sa posibleng kahinaan ng regeneration powers na to, haki. Yes guys, haki. Sa latter part nga ng Egghead Island arc kung saan nating nakitang nabura itong mga Gorosei, kung matatandaan nyo, bakit ba sila napabalik sa Merijoa? Diba dahil ito sa pagre-release ni Emmet ng haki ni Joy Boy? Haki na sobrang lakas nagawa na itong mabura ang mga Gorosei. So sa tingin ko nga posibleng makakadiscover ng panibagong branch ng haki itong si Luffy. At ito yung papatay sa mga Holy Knights. Kumbaga ang pinakamalakas na haki na alam natin ngayon yung Advanced Conqueror's haki. So beyond na mas malakas pa sa haki na to. At yes, alam ko na may nag-click na karakter kaagad sa isip nyo. Ito nga si Scupper Gaban. Possible nga na ito yung magiging role ni Gaban kay Luffy sa Elbaf arc. Ang ituro yung pinakamalakas na haki similar sa haki ni Joy Boy na pinakawalan ni Emmet. At kung sakali nga na ito talaga yung solusyon para mapuksa yung regeneration powers ng mga Holy Knights at ng mga Gorosei, additional power up nga ito para kay Luffy. Dahil alam naman natin na nalalapit na yung pagtutuos nila ni Im-sama. Imagine guys itong haki nga ni Joy Boy na nagmula pa 800 years ago, nagawa nitong panginigin si Imu nung maramdaman niya ito. So it makes sense lang na matutunan ito ni Luffy. Anyway, ang sumunod na impormasyon nga sa spoilers bukod kay Ganku, sumugod na rin daw si Saint Gillingham. At ang kalaban nga daw niya yung mga teachers ng Elbaf. In recent chapters nga meron tayong nakilala na decent fighter ng Walrus School. At ito nga si Principal Kiba. So I assume na isa siya sa lalaban kay Saint Gillingham. Bale ang resulta nga daw sa magiging laban ni Saint Gillingham sa mga teachers ng Elbaf, panalo siya. Napatumba niya daw itong mga teachers. Sumunod si Saint Summers. Ang kinalaban naman daw ni Saint Summers itong si Jaguar di Saul. We all know na yung level ng fighting skills ni Saul isang Vice Admiral level. Since ito nga yung ranggo niya sa mga Marines bago siya umalis sa hanay na to. Pero mabilis nga lang daw siyang natalo ni Saint Summers. Sa impormasyon nga na to hindi na tayo dapat pa na magulat dahil ano bang aasahan natin sa mga Holy Knights? Syempre ine-expect natin na talagang malalakas ang mga ito. Nakita naman natin yung confidence ni Ganku at ni Shamrock sa mga recent chapters, di ba? Bale ang sumunod na impormasyon pa nga sinasabing kinidnap daw ni Ganku itong si Colon. So itong pangingidnap nga na to obviously na magti-trigger sa isang karakter na kilala nating legend na. At ito nga si Scupper Gaban. Panigurado once na malaman ni Gaban na yung anak niya nawawala, siguradong iinit yung ulo neto. At ang huling impormasyon nga sa spoilers sinasabing kumakain pa rin daw itong si Luffy. Bale ayan na nga yung mga impormasyon sa spoilers na itong paparating na chapter 1146. Yung ibang nilalaman nga ng chapter na to as usual, tatalakayin na lang natin sa mismong full chapter review natin. Kaya naman stay tuned lang sa channel natin. So yun lang, peace!